Breaking news, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagalit na sa China. Philippine Coast Guard, lalabanan na ang pambubuli na ginagawa ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Ilonggo. Please subscribe and like and share. Ayan, so magandang araw na naman po mga kababayan. Muli po, nagbabalik na naman tayo. Tropang Ilonggo po mga kababayan, ano? So ito po mga kababayan, may bago na naman po akong ibabalita sa inyo, sa inyong lahat. Kaya sana pa-share po ang video na ito para mas marami pong alam ang ating mga kababayan. Kasi sinasabi daw kasi ng ating mga kababayan na iba dyan na pinapabayaan na lang daw ang ating West Philippine Sea. Lalo na ngayon yung mga pro-China na sumusuporta sa China ngayon, na sinisiraan pa ang ating mahal na Pangulo sa gitna ng ginagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo na mabawi ang ating mismong teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Ay marami pa rin tayong mga kababayan ang kumukontra dito. So hindi ko alam kung ano ba talaga ang gusto ng mga kababayan natin na ito. Kapag wala namang ginagawa ang ating mahal na Pangulo, kukontrahin naman nila. Pag may ginagawa naman, kukontrahin din nila. So walang papuntahan po ang gobyerno sa kanila. So ito po ang ibibigay ko sa inyo ngayong update natin sa West Philippine Sea. Ay naghahanda na po ang ating Philippine Coast Guard o Philippine Navy na tumugon sa mga pagtatangka ng China na panghihimasukan ang mga resupply mission na gaganapin na naman umano mga kababayan dahil sa paghatid po ng mga supply diyan sa BRP Sierra Madre, na palagi na lang po hinaharas ng mga barko ng China kapag naghahatid ng supply itong ating Philippine Coast Guard. Bawat resupply po ginagawa ng Pilipinas ay hinaharas umano ng mga barko ng China. Kung hindi nila harangin, kanilang paputokan ng water cannon. So nakaraan lamang mga kababayan ay 7 pong tripulante ang nasugatan sa ginawa umano ng China, na buong bansa nabulabog sa ginawa umano ng China. So yan na po mga kababayan. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ito ng China. Samantala ito mga kababayan, ito ay pag-aari ng Pilipinas, ang Ayungin Shoal, na sinasabi ng China na kanila daw umano yan teritoryo. So yun po mga kababayan. Kung tutusin po no mga kababayan, ang Ayungin Shoal mula Ayungin Shoal papuntang China ay 1,285. Mantala dito sa Pilipinas, 105 kilometers lamang mula Ayungin papuntang Palawan. Paano masasabi ng China na kanila yan teritoryo? Ipasok yan sa eksklusibong economic zone ng bansa. Siguro to mga kababayan, hindi yan magkakandara pa ang China dyan kung wala silang nakukuhang pakinabang. Wala silang nakukuhang pinagkakikitaan dyan sa West Philippine Sea. Pero yun yung mga kababayan, number 1 po no, ang West Philippine Sea, na talagang napakaraming yaman dagat. Luwas sa yaman dagat, meron ding gas na makukuha sa West Philippine Sea. Kapag nakuha yan ng Pilipinas, ayon po sa ating eksperto dito sa Pilipinas, ay makakatulong ito sa pagdagdag sa ekonomiya ng Pilipinas. At hindi lang po yan mga kababayan, lalaki ang huli ng isda ng ating mga mangingisdang Pilipino. Yun ang hinahangad ng ating mahal na Pangulo. Kaya sinasabi ng ating mahal na Pangulo, hindi ito titigil hanggat hindi tumitigil ang China sa pag-aangkin dyan sa teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Hindi isusuko umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang teritoryo ng Pilipinas. Ayan, kanya naman dapat. So kung tinugunan lang po yan ng mga nakaraang administrasyon, siguro hindi na po yan umabot sa ganyan. Kung inaalala po nila
ng mga nakaraang administrasyon yung mga kamamayang Pilipino na nangingisda dyan sa West Philippine Sea. Na noon pa mga kababayan, hirap na hirap po ang atin mga mangingisda na makapasok dyan sa West Philippine Sea. At ayon pa sa kanila, ngayon na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na po ang nakaupo, ngayon lang po sila nakapasok dyan at dumami ang kanilang huli. Diba? Napakalaking tulong po, diba, sa ating mga mangingisdang Pilipino. Ganyan naman dapat mga kababayan. Subalit itong mga pro-China, ipinagtatanggol pa po nila ang China mga kababayan. So yun po mga kababayan, ayon dito, nakahanda na ang Pilipinas na tumugon sa mga pagtataka na China sa pagiling ng China na pigilin ang mga misyon nito sa South China Sea. Sinabi ng isang nangungunang opisyal ng seguridad noong Miyerkules at dinagdag niya dito, ang operasyon ay iaakma upang kontrahin ang pag-uugali ng Beijing sa daluyan ng tubig. So yun na po mga kababayan. Kung matatanda natin, sinabi din ng ating mahal na Pangulo na paiktingin pa ang pagbabantay sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. At ngayon, paghahandaan nito ang paghatid ng supply kung haharasin pa rin ng mga barko ng China ang barko ng Pilipinas na naghahatid umano ng mga supply sa Ayungin Shoal. Kasi mga kababayan, nagbanta ang China sa Pilipinas kapag hindi daw ito tumigil sa kanilang ginagawa sa paghatid ng mga supply dyan sa Ayungin Shoal, ay patuloy silang manghaharas sa mga barko ng Pilipinas. So iyon naman mga kababayan, sinabi ng ating mahal na Pangulo ay hindi siya matatakot o magpapasindak sa anumang sinasabi ng China at ginagawa nito. Basta't ipagpapatuloy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Philippine Coast Guard na ipaglaban ang ating teritoryo. Siyempre tayong mga Pilipino, ipagtatanggol natin yan. Tapos sinasabi ng iba, makipaggera. Hindi po tayo makipaggera dyan mga kababayan. Dahil may batas po na sinusunod dyan mga kababayan. May UNCLOS po tayong sinusunod dyan. Yun nga lang kasi, alam nyo po mga kababayan, hindi yung matanggap ng China na nanalo ang Pilipinas noong 2016 sa arbitral ruling. Kaya hindi po nila ibinibigay yan. Ipinaglalaban po nila. Nung matapos na po ang termino ni Pangulong Duterte, doon na po umunti-unti nagiging agresibo na ang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kasi ang ating mahal na Pangulo ay talagang ipinaglalaban niya ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. So hindi natin alam mga kababayan, kalat na ngayon sa social media, ang gentleman agreement mismo galing po yan kay Harry Roque. At ayon pa dito, sa China, gusto nila ipahatak ang barkong Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Naku, wala na tayong outpost dyan pag tinanggal yan mga kababayan. At sigurado po, makukuha na ng China ang Ayungin Shoal. Tatayuan nila kaagad yan ng mga artificial na isla mga kababayan. O, wala na. Mga yaman dagat natin, wala na. Yari na. Unti-unti na tayong sasakupin ng China mga kababayan. Siyempre, gagawa ng artificial na isla dyan. Palapit sa Palawan. Naku, baka mamaya magulat na lang tayo. Mga kababayan ay province of China na tayo. Diba sinabi nga ni Pangulong Duterte dyan Philippines, province of China. Diba? Sabi ni Pangulong Duterte yan. So kung may nangyaring gentleman agreement mga kababayan, ay dapat managot po ang gumawa niyan mga kababayan. Dahil pag traidor yan sa Pilipinas. So yun po mga kababayan, ang aming pangako na mapanatili ang BRP Sierra Madre ay palaging naruroon. Kaya anuma ang pagtatangka ng China na makagambala sa mga misyon na muling pagbibigay ay tutugunan ng Pilipinas, isang paraan na pagprotekta sa aming tropa. Ayon kay Malaya mga kababayan, ayun na mga kababayan, dahil nag-utos na ang Pangulo na protektahan ang atin mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. May inaprobahan po ang atin mahal na Pangulo na ipatupad na dyan sa West Philippine Sea. Ayan, ito na nga po mga kababayan.
muling iginiit ni Malaya na mga kontrahakbang na inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas noon ay nakaraang linggo laban sa mga agresibong aksyon ng China Coast Guard ng China na magiging multi-dimensional at hindi lamang militar sa kalikasan. Ayan mga kababayan, kabilang sa bahagi ng mga hakbang na ito ang paggawa ng mga pagbabago at pagsasaayos sa operasyon na muling supply ng Pilipinas sa South China Sea. Sinabi umano ni Malaya, magpapatuloy ang paghahatid ng mga supply sa Ayungin Shoal at hindi magpapadala sa takot ng China at hindi magpapadala sa anumang pagbabanta ng China sa Pilipinas. Dahil yan mga kababayan, yan ay teritoryo natin. Walang karapatan ng China na magbanta sa atin at pigilan po tayo sa paghatid ng mga supply dyan sa Ayungin Shoal sa mga tropang nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Dahil yan mga kababayan ay atin pa yan. Ngayon, kung igigit naman talaga ng China na kanilang teritoryo yan, di sumunod sila sa batas. Sumunod sila sa arbitra ruling, yung 2016. Sundin nila yun mga kababayan. Kung talaga sila ay sumusunod sa batas, hindi sila gumagawa ng batas. So po mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito sa mga narinig nyo? Papayag ba kayo mga kababayan? Sasamahan nyo ba ang ating mahal na Pangulo at ang ating Philippine Coast Guard na ipagtanggol ang ating teritoryo? Siyempre ako mga kababayan, isa na ako dyan. Kasi atin yan. Dapat natin panindigan ang dapat na sa atin. Huwag natin hayaan na makuha ng ibang tao. Kaya mga kababayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lang at maraming salamat po.